Pinagtawanan siya nang ampunin niya ang isang may sakit at halos mamatay ng kambing. Sinabi nilang sayang lang ang oras at pera, na hindi na ito tatagal. Pero ang hindi nila alam, ang maliit at mahinang hayop na iyon, ang magliligtas sa isang lalaking matagal nang nawalan ng dahilan para mabuhay. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Nueva Ecija, kung saan ang mga palayan ay sumasayaw sa hangin at ang umaga ay amoy hamog at bagong lutong pandesal, nakatira si Mang Ernesto Villanueva. Dati siyang kilala sa baryo bilang masayahing tao. May maliit siyang tindahan ng agri-supply sa kanto. Siya ang takbuhan ng mga magsasaka kapag may kailangang pako, alambre o pataba. Mahilig siyang magkwento. Madalas siyang marinig na tumatawa sa harap ng tindahan habang nagkakape kasama ang mga kapitbahay. Ngulit 3 taon na ang nakalipas. Nagbago ang lahat. Isang aksidente sa bus ang kumitil sa buhay ng kanyang asawang si Liza habang papunta ito sa Maynila. Si Liza ang kanyang katuwang sa lahat. Ang kasama niya sa pagbangon ng tindahan, ang nagluluto ng almusal, ang dahilan kung bakit may ilaw ang bahay kahit gabi. Nang mawala ito, parang unti-unting namatay ang kulay ng mundo ni Mang Ernesto. Isinara niya ang tindahan, pinabayaan ng bakuran, tumigil sa pakikipag-usap. Hindi siya galit, hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nabuhay, pero hindi na talaga nabubuhay. Isang hapon, habang makulimlim ang langit at tila may paparating na ulan, naglakad siya sa gilid ng baryo. Wala siyang patutunguhan. Gusto lang niyang malayo sa katahimikan ng bahay na masyadong puno ng alaala. Sa may dulo ng isang maliit na bakuran, may nakita siyang karatulang gawa sa karton. Libreng kambing. May sakit. Hindi na kaya alagaan. Napahinto siya. Sa loob ng bakod, may isang maliit, payat na puting kambing. Kalbo ang ilang parte ng balahibo. Bahagyang nanginginig ang isang paa. Nakayuko ang ulo. Mukhang mahina. Mukhang pagod. Mukhang sinusukuan na ng mundo. Lumabas ang may-ari. Yang kambing na yan. Pinakamahina sa mga ipinanganak. Madalas magkasakit. Mahal ang gamot. Hindi na kaya ng budget. Sandaling tumahimik si Mang Ernesto. Tumingin siya sa mga mata ng kambing. Pagod. Pero may apoy. May laban. At sa sandaling iyon, parang may nakitang refleksyon ang matandang lalaki. Mahina rin siya. Pagod na rin. Pero may maliit pang apoy sa loob. Akin na. Mahina niyang sinabi. Wala siyang alam sa seryosong pag-aalaga ng kambing. Oo, may mga kambing sa baryo. Pero hindi siya eksperto. Pero pag-uwi niya, nilinis niya ang lumang kulungan sa likod ng bahay. Naglatag ng bagong dayami. Nagpainit ng tubig. At nang tumanggi ang kambing na kumain, umupo siya sa tabi nito. Halika na, bulong niya. Huwag ka munang susuko. Matagal bago ito kumapit sa damo. Pero nang kumain ito ng kaunti, napangiti si Mang Ernesto. Maliit na tagumpay. Pinangalanan niya itong pag-asa. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Paulit-ulit na pagpunta sa veterinaryo sa bayan. Paghahanap ng murang gamot. Mga gabing binabantayan niya ang kambing kapag nilalagnat ito. May mga pagkakataong bigla itong babagsak. Mahihilo. Manginginig. Sa bawat pagbagsak, kumakabog ang dibdib ni Mang Ernesto. Ngunit sa bawat pagkakataon, pilit itong bumabangon.
Unti-unti, napapansin niya. Hindi lang ang kambing ang lumalaban. Siya rin. Mas maaga na siyang nagigising. Nagwawalis ng bakuran. Nag-aayos ng sirang bubong ng kulungan. Isang umaga, bigla niyang inisip. Matagal na rin akong hindi nagbukas ng tindahan. At sa unang pagkakataon matapos 3 taon, bahagya niyang binuksan ang lumang tindahan. Hindi pa buong araw, pero simula na. Isang madaling araw ng Disyembre, madulas ang lupa dahil sa ambon. Habang nagpapakain siya sa likod ng bahay, nadulas si Mang Ernesto. Malakas ang pagbagsak. Kumirot ang likod. Hindi siya makatayo. Wala siyang kasama sa bahay. Nasa loob ang cellphone. Malamig ang hangin. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang nakarinig. Hanggang sa may naramdaman siyang pagtulak sa balikat. Si Pag-asa. Malakas itong umiyak. Paulit-ulit. Hindi ito mapakali. Tinabi niya ito ng mahina, pero hindi ito umalis. Sa halip, tumakbo siya palabas ng bakod at patuloy na umiyak sa may kalsada. Narinig ito ng isang tricycle driver na dumadaan. "Bakit parang may nangyayari?" sabi nito. Sinundan niya ang kambing at doon niya nakita si Mang Ernesto na nakahandusay sa lupa. Ayon sa doktor sa Rural Health Unit, kung mas natagalan pa siya doon, maaaring lumala ang kanyang kondisyon. Isang kambing ang nagligtas sa kanya. Isang kambing na sinukuan ng iba. Biglang kumalat ang balita sa baryo. Ang mga dating tumatawa, ngayon ay bumibisita. May nagdala ng gulay. May nag-abot ng vitamina para sa kambing. May mga batang gustong haplusin si Pag-asa. At ang kambing naman sang mahina at nanginginig. Ngayon ay marahang tumatakbo sa tabi ng mga bata. Kumintab ang balahibo. Lumakas ang katawan. Pero higit sa lahat, bumalik ang liwanag sa mga mata ni Mang Ernesto. Hindi man siya bumalik sa dating sigla, pero may kapayapaan na. May dahilan na ulit. Lumipas ang mga taon. Hindi lumaki ng husto si Pag-asa. Nanatili itong mas maliit sa ibang kambing, pero matatag. Tuwing hapon, umuupo si Mang Ernesto sa bangko sa ilalim ng mangga. Katabi si Pag-asa. Pinagmamasdan ang palubog na araw sa palayan. Isang gabi, marahan niyang sinabi, "Salamat ha, hindi mo ako iniwan." Ipinahinga ng kambing ang ulo nito sa kanyang tuhod. At sa sandaling iyon, alam niya, hindi lahat ng bayani ay malalaki. Hindi lahat ng himala ay maingay. Minsan, dumarating ang himala sa anyo ng isang mahinang lilalang na tumatangging umalis sa tabi mo. Nang dumating ang huling umaga ni Pag-asa, tahimik lang. Hindi na ito bumangon mula sa dayami. Umupo si Mang Ernesto sa tabi nito. Hinapos ang ulo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. "Okay na," bulong niya. "Natapos mo na ang trabaho mo." Pagkaraan ng ilang buwan, ginawang maliit na animal shelter ang likod ng kanyang bakuran. Pinangalanan niya itong Bahay ni Pag-asa. Doon niya tinatanggap ang mga asong may galis, mga pusang pilay, mga kambing na may sakit. Kapag may nagtatanong kung bakit niya ginagawa ito, laging sagot niya, "Minsan, ang sinusukuan ng mundo. Sila pa ang ipinapadala para iligtas tayo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa lakas. Nasusukat ito sa lalim ng malasakit. Minsan, ang akala mong ikaw ang nagliligtas. Ikaw pala ang inililigtas."
Kung bibigyan ka ng pagkakataon magmahal muli matapos ang pagkawala, bubuksan mo ba ang puso mo? Kahit alam mong balang araw, maaari kang masaktan? Dahil minsan, ang paghihilom ay dumarating hindi sa pamamagitan ng oras, kundi sa pamamagitan ng isang lilalang na tumatangging umalis sa tabi mo.